Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite. So for this video naman po, bibigyan ko kayo ng quick guide sa pag-build ng rigid MTB na naka-criterium setup. Ayan, ako kasi nakasali na ako ng MTB criterium dati. Nakapag-organize na rin kasi ako ng MTB crit sa Daang Reyna particularly, no. So, nag-start ako mag-organize sa akin kasi pina-organize sa akin yun ng pinaka main organizer. Kasi dati sa Daang Reyna, wala pang criterium na MTB category. Ang nag-organize noon was yung ex-pro na si Kuya Dido Kiremit. Yan. Then marami kasi nagre-request na sana magkaroon ng MTB category sa Daang Reyna Criterium Race. So pumayag si Master Dido Kiremit na ex-professional na cyclist. Then yun nga, sa akin nga pinahawak yung MTB Crit from 2018 hanggang 2021. Yun nga, no, bibigyan ko lang kayo ng guide based from my experience, no. So meron din kasing mga nakikita kong misconceptions na nakikita ko sa TikTok. Yan, mamaya i-mention ko. Yan, habang binibigyan ko lang kayo ng guide sa pag-build. Para lang to sa mga nag-aspire na mag-build ng MTB Crit na setup. Yan. Yun nga kasi sa road bike kasi mahal kasi mag-build ng road bike na pang criterium. So di hamak na mas affordable yung sa MTB. Yan. So mag-start tayo sa frame, no. Yan, katulad ng sa akin, yung frame dapat na i-build ninyo, kasi marami kasing MTB frames, maraming klase. Ang dapat nyong klaseng MTB frame na gagamitin na pang MTB Crit is XC. Yan, yung tinatawag na cross country. Yan, kasi yung cross country, yan yung legit na frame na MTB na pwede lagyan ng rigid fork. Kasi yung pang all mountain, enduro, yan yung dalawang yan na hardtail, no. Yan yung hindi kasi pwedeng lagyan ng rigid fork. Kasi masyado na mababa yung BB drop nun. Para lang yan talaga sa mga habang travel ng suspension fork. Yan. Kasi sa XC frame, yan pwede yung rigid fork. Actually yung mga binibentang rigid forks sa market, hindi lang sa Pilipinas, pati sa international, no. Pang XC kasi talaga yun. Yan. So, yan yung una, no. Ang MTB frame, ang type of MTB frame dapat na bilhin ninyo is XC or cross country. Yan. So, next naman sa fork, no. Yan, yung rigid fork. Yan, rigid fork. Yung iba naman kasi sa TikTok na nakikita ko na bakit daw Crit setup naka suspension fork. Yan. Actually, based from my experience sa pag-organize ng MTB Crit at saka sa pagsali ko, pwede rin naman isali yung naka-suspension fork sa mga MTB Crit. Yan. Una kong sali na malaking event na MTB Crit was noong 2012 pa. Palaro ni Mayor Lani Mercado sa SM Molino. Yun, halo-halo kami noon, naka-suspension fork at saka naka-rigid fork. Pwede naman yun pwede naman yung dalawang yun sa MTB Crit. Actually, meron nga isang dating malaking karera, no, na MTB Crit na dapat na binaban yung rigid fork. Lahat dapat naka-suspension fork. Naalala ko yung dati palaro yata ng Pro Life yun . Yan, siguro kaya naging ganon para siguro parang sa iba parang maging fair yung laro, no. Kasi mas magaan kasi yung rigid fork kaysa doon sa suspension fork . So malamang inisip nila, lugi kasi yung mga naka-suspension. Kaya ang ginawa nila, lahat ng sasali ng Pro Life na MTB Crit, lahat naka-suspension fork. Yan. So depende naman kasi sa organizer yung fork na gagamitin. So pwedeng magkahalo, pwedeng naka-suspension fork lang at saka yung palaro sa KOR dati, no, o yung King of Rep Ball o Reverse Palace. Isa rin yung karera sa MTB na nung
Noong 2017 o 2018, sinasali pa yung mga naka-rigid fork. Yan, pwede pa. Pero noong 2019, binala nila yung rigid fork. So lahat ng participants dapat naka suspension fork na since noong 2019. Yan. So yun nga nagdedepende sa organizer. Next naman sa cockpit naalala ko tuloy yung may nag-comment sa video ko sa YouTube. Akala daw niya dapat daw naka-negative stem daw yung standard sa crate setup na MTB. Actually, depende yan sa comfort zone ng isang gumagamit. So, kahit naman hindi masyadong negative, kung doon komportable yung sumasali, pwede na rin yun. Wala naman talaga kasing fixed rule kung gaano kahaba or gaano ka negative yung stem. Yung iba nga straight, yung gumagamit lang sila ng straight na stem pag in-install, no. So, custom na pagpili yan, depende sa gumagamit. Then yan sa handlebar, yung lapad. Ako kasi nung sumasali ako ng MTB crate, nasa 620 mm yung lapad ng handlebar ko. Naalala ko tuloy yung in-interview ko dati si Ian Leonor na multi-podium finisher sa MTB crate na kasama ko sa MTBR. Pagkalam ko, ang idea sa kanya nasa 650. Yan, 650 mm yung lapad. So actually, depende yan sa gumagamit din. Wala naman kasing masyadong strict rules sa lapad ng MTB handlebar. So, para sa akin lang naman, nung nagpapa-MTB crate ako dati, ang hindi ko lang pinapayagan yung mga nasa 700, yan, sa mga 700 mm, 750, 800, yan hindi ko ina-allow dyan dahil sa delikado. Delikado kasi dahil sa sobrang lapad, tapos sobrang dami nila, tapos yung iba malilikot pa sila maglaro. Prone kasi yun sa aksidente pag nagkasagian. Yan. So kaya binan ko yung ganung sobrang lapad ng manibela. So ang pinaka maximum na lapad ng MTB crate para sa akin nung nagpapadang rin na crate ako dati, hindi nalalagpas ng siguro mga 680 ang maximum yan. 680 maximum na lapad ng handlebar o 650. Yan. Kasi nga pag masyadong malapad, magpo-prone sa sagian, then therefore magkakaroon talaga ng aksidente. Yan. Then yung isang controversial na part, yung aero bar. In standard kasi talaga, sa standards kasi talaga bawal ang aero bar sa MTB crate. Yan, hindi talaga pwede. Pero meron mga selected na few selected na organizer na pwede, katulad sa C5. Dati sa C5, ewan ko lang ngayon di ko lang alam ngayon kung sino nagpapa-organize sa C5 extension ngayon. Pero dati kasi, meron akong makakilala na gumagamit ng aero bar sa MTB crate. Yan yung kasama ko dati, si Andrew gumagamit yun. Kasama ko dati kagrupo ko dati sa Team Hardcore. Kasi ang advantage kasi na may aero bar, usually kapag nagbe-breakaway. Yan, pag nagbe-breakaway ka, lalo na pag solo ka, wala kang kaswapping, maasa mo yung aero bar. Yan, ako sa Dang Reyna ginagamit ko yung aero bar. Ginagamit ko yung aero bar dati sa MTB crate. Pero ginagamit ko lang yan kapag nasa unahan lang ako, nagtatrangko ako o solo breakaway. O kaya yung breakaway na 3 hanggang 4 kami. Pag ako nasa harapan. Pero pag nasa loob ng peloton or kapag 4-man breakaway kami at tumututok ako, hindi ako gumagamit ng aero bar kasi nga delikado kasi yun kapag biglang nagkaprenuhan, no. Kasi nga pag naka-aero bar, malayo dun sa brake lever. Yan. So depende rin sa organizer, pero ang general talaga bawal ang aero bar sa FTB crate. Actually, kahit naman sa UCI yung mga sanction events, bawal talaga ng aero bar sa mga group races. Yan. Then sa drivetrain, no. Yan, sa drivetrain na ganyan. Yung iba naman kasi
hindi daw crit setup yung ano, hindi daw crit setup yung malitang chainring tsaka yung malaki ang sprocket. Actually, wala namang ganun. Wala namang ganung rule na ang MTB grid dapat ganun yung drivetrain, no? Walang specific na ganun. So nagbabari yan sa lugar. Yan, sa venue kung saan ginaganap yung karera ng MTB. Yan, crit, no? For example, yung sinabi ko kanina sa King of Rivers Palace o KOR, puro ahon dun. Puro ahon dun. Siyempre, hindi ideal yung ano, yung masyadong malaking chainring tapos sobrang liit na sprocket. Baganit kasi yun. So ang ginagamit nila, ginagamit nila sa palaro ng mga puro ahon na matatarik katulad ng King of Rivers Palace o KOR. Yun ang ginagamit nilang drivetrain, maliit na chainring at saka malaking sprocket. Then naalala ko yung palaro sa Binyan, sa yung MTB crit sa Binyan. Padre Pio yata yun eh. Yung pakarera ng Padre Pio yata yun sa may Binyan. Yung course nila kasi may patag ahon lusong. So kung ako sasali doon, maganda yung nakatubay. Maganda yung nakatubay setup kasi meron kang maliit na chainring sa ahon. Maliit na chainring sa ahon tapos malaking sprocket para sa lusong at saka sa patag, lalo na kapag remat yan kasi ang remat yan doon sa palaro ng Padre Pio noon, flat yung yung finish line, ano. Yan. So yung sa sprocket naman nagdedepende rin kung ano yung range ng sprocket kapag mix uphill at saka downhill. Yan. Pero pag ganon, compound yung nature ng course, mas maganda tubay. Yan, pag may kapag lahat meron ahon, patag, lusong. Yan. Yun nga, no, tsaka, yun nga, walang iisang fix na settings sa drivetrain. Nagdedepende talaga yan sa venue kung saan nyo gaganapin yung MTB crit. Yan. Pero usually naman, yung mga iba sa patag. Pag sa patag talaga, yun yung sinasabi nila na malaki yung chainring tapos maliit yung sprocket. Yan. Then sa wheelset tsaka sa gulong. Yan. Sa gulong naman kasi yan meron kasing minimum tire width sa MTB crit. Ang talagang minimum talaga yan is 1.9. 1.9, 1.95 o 2.0. Yan, kaso nga lang may mga lumalabas na gulong na mga undersize. Katulad ng CST Fox Trail at saka yung Innova Pro Cobra Skin. Yung kasing CST Fox Trail, ang claim na tire width noon ay nasa 1.95 ang tire width. Pero nung sinukat ko, sobrang undersized, nasa 1.77 o 1.76 inches. Then yung Innova Pro Cobra Skin, ang claim ng gumawa no 2.0 daw yun na 29er. Pero yung sinukat namin 1.8 lang. Yan. So nasa organizer na yan kung tatanggapin nila yan. Pero kung ako yung organizer, hindi ko itatanggapin yan. Kasi hindi kasi magiging fair para doon sa gumagamit ng MTB na pang-crit na mga legit na sizes katulad ng 1.9 talaga, 1.9, 2.0, 2.1. 'Yon. Para sa akin lang naman kung mag-organize ulit ako, hindi ko tatanggapin yung dalawang gulong na yan. Kasi yung dalawang gulong na yan, hindi na pang MTB yan. Pang gravel na kasi yan. So, magkakaroon talaga yun ng unfair advantage sa mga ibang sumasali ng mga legit na pasado na tire width yon sa MTB crit. Yan yung yan yung masasabi ko, ano. Then sa additional na lang sa rims kasi pwede naman yung mga XC rims sa MTB crit. Yan. Pero kung gusto niyo ng additional advantage, lalo na sa mga sumasali ng MTB crit na puro patag lang naman yung sinasalian, full flat,
ito yung sasuggest ko. Mag-ano na lang kayo, road bike na mag-road bike na lang kayo na wheel set, no, rim set, no. Kasi nga additional aero 'yan kasi mas malalim, no. Pero may tire limit 'yan. Tire width limit, nasa ano lang 'yan. Ang pwede lang dito mga 1.9 o 1.95 na MTB tire ang pwede diyan. Yan. So, yun lang, no. Yun lang yung quick guide na masasabi ko, no, regarding sa pag-build ng rigid MTB na pang criterium setup. Yan. So, wala naman kasing mga specific na strict rules, basta nagdedepende yan sa organizer. Yan, kung allowed ba yung mga sinabi ko kanina. So hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.